Si Lusa, isang graphic artist na nagtratrabaho sa gabi, ay sanay sa katahimikan ng kanyang apartment sa lungsod. Isang gabi, habang abala siya sa paggawa ng kanyang proyekto, napansin niyang may kakaibang tunog mula sa kanyang likod. Sa una, inakala niyang ingay lamang ito ng hangin o ng kanyang kapitbahay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting naging malinaw ang tunog. Tila may humihinga sa likod ng pinto ng kanyang silid. Pinilit ni Lusa na huwag pansinin ito. Subalit habang patuloy siyang nagtratrabaho, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na parang dumadaan sa pagitan ng mga siwang ng pinto. Ang tunog ng paghinga ay lumalakas, tila papalapit. Hindi niya mapigilang tumingin sa pinto. Sa ilalim ng bahagyang liwanag ng kanyang desk lamp, napansin niya ang isang anino na gumalaw. Mabilis niyang inilock ang pinto at huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Tumigil ang paghinga sa labas ng pinto. Saglit na katahimikan ang bumalot sa buong kwarto. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, biglang umaling-awngaw ang isang mabigat na katok. 3 beses na nag-echo sa buong kwarto. "Lusa?" Isang pabulong na boses ang tumawag sa kanya mula sa labas ng pinto. Napako siya sa kinauupuan. Paano nalaman ng kung sino man sa labas ang kanyang pangalan? Hinaplos niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng numero ng pulisya. Subalit bago pa man siya makapagsalita, naglaho ang signal ng kanyang telepono. Isang bangungot ang sumunod na sandali. Unti-unting bumukas ang pinto, dahan-dahan. Tila sinasadya ng kung anuman ang nasa likod nito na paigtingin ang kanyang takot. Ngunit bago pa ito tuluyang bumukas, nagising siya mula sa kanyang trance-like state at sinara ito ng buong lakas, ipinako ang lock. Tumayo siya, nanginginig at dahan-dahang lumapit sa bintana para sumigaw ng tulong. Ngunit nang buksan niya ang bintana, nakita niyang wala na siyang kapitbahay. Isang madilim na kakahuyan ang bumalot sa paligid ng kanyang apartment na parang inilipat sa ibang dimensyon. Hindi niya alam kung paano nakalabas, ngunit noong gabing iyon, iniwan niya ang lahat at nagmamadaling tumakbo palayo sa kanyang apartment. Simula noon, hindi na siya kailanman bumalik. Sa mga sumunod na linggo, nabalitaan ng mga residente ng gusali na may kakaibang nangyayari sa unit ni Lusa. Tuwing hating gabi, may naririnig silang mabibigat na hakbang at mahihinang paghinga sa loob ng kwarto, kahit wala namang nakatira doon.